Mga idol, magkakabit na po tayo ng batsula o daydayan. Yan. Sa lahat po ng mga nagtatanong mga idol, ito na po na dito na kakabit na natin itong daydayan. Yan, sana po panoorin nyo hanggang dulo para makakuha kayo ng tip kung paano magkabit ng ganitong tuhog na daydayan. Yan. Ating sinalpak na doon sa mga mitya ng ligason itong butas ng daydayan. Yan, kailangan mga idol ay may epoxy din itong mga mitya ng ligason para pagka tumigas ay matibay, hindi siya talaga matatanggal. Yan. Saka yung mga dulo ng plywood nilalagyan din natin ng epoxy para siguradong hindi siya masisinip yung kanal. Yan, ganito lang mga idol ako maghutok ng batsula o daydayan. Mulinete ang tawag dito mga idol. Lubid. Napakalakas sumatak mga idol ito sa ganitong paghuhutok ng daydayan. Iniikot lang mga idol. Buutan lang natin ng kahoy o kawayan, yung lubid nating yung nakapulupot at saka ikutin natin. Hahapit na yun. Yan. Nilagay na natin isang natin mulinete. Ito namang nasa bandang una. Lagyan ulit natin ng isa pa. Utay-utay lang mga idol ang paghahapit nito. Umpisahan natin doon sa may panarikan, sa unahang panarikan. Doon nag-uumpisa ng putok yon. Kaya doon natin nilalagyan ng primero na ipit ng mulinete. Yan. Saka natin isisigo itong unahan ng batsula dito sa roda. Pagka nakalapat na yung nasa primerong putok. Yan. Dito naman tayo sa pagsisigo sa roda nitong dulo ng daydayan. Yan, okay na itong kabila na ikabit na natin. Madali lang mga idol magsigo nito. Itong ganitong daydayan dito sa roda. Pagka naikabit natin mga idol ito dun sa dulo ng roda, na isaklang na natin, saka natin lalagyan ulit isang mulinete dito sa bandang huli nitong ating dulo ng roda. Yan. Lagyan naman natin epoxy mga idol, nakasigo na yan. Kailangan sawa din mga idol sa epoxy. Yan, huwag tayo mga idol magtitipid sa ganitong mga pagsisigo ng daydayan sa roda. Yan. Kasigo ng mga idol. Mayroon na naman tayong ilalagay na isang ipit uli. Dahil ito hindi pa tuluyang nakasuot yung plywood sa kanal ng batsula. Kailangan ipitan uli natin ng isa pa. Isa pang mulinete uli ang gagawin natin. Yan. Yan, lubid lang mga idol. Napakadali lang ito. Yan, okay na yan. Pumasok na oh. Pumasok na yung tulo ng plywood sa kanal ng batsula. Ay, pako na naman natin mga idol itong ating dulo ng batsula dito sa roda. Yan ang ipipirme na natin yan para matibay, kasama na sa pagtuyo ng epoxy. Ito naman mga idol, sabat ng mitsa ng ligason. Ito ang ating gawin. Pakuha na natin ng sabat. Yan, para wala talagang alastra. Yan, lusot lahat mga idol ang ligason yan sa ibabaw ng batsula. Saka ating paitin yung dulo ng roda, ating ilubog-lubog para hindi pumutok yung pagkasigo nung bitsa ng ligason do sa ibabaw ng daydayan. Kailangang malalim-lalim, halos mga media 3/8 ang lalim mga idol ang pagpapait niyan para matakaan natin na epoxy sa ibabaw. Yan, para makasigurado tayong hindi talaga yan ma-absorb ng tubig.
yung siguhan ng mitsa ng ligason. Yan, ganyan lang mga idol. Dati mga idol, hindi ko na pinapait yan. Kalimitan, pumuputok talaga yung pagkasigo niya. Hindi talaga may iwasan sa sobrang init mga idol ng araw. Nasasapul ng init ng araw talaga yan. Pero pagka ganyan, yan, wala tayong alalahanin dyan. Napuputok pang siguhan yan. Meron nga pala nag-comment sa akin mga idol, sayang daw ng epoxy. Huwag mga idol manghihinayang sa ganito mga pansariling gamit. Kailangan talaga ipaglaanan natin ng kaunting budget ito para matibay ang bangka. Idudugtong na natin mga idol itong daydayan dito sa bandang huli. Okay, nakakabit na naman yan sa bandang una. Yan, ito naman sa bandang huli ang ating ikakabit na daydayan. Ito mga idol ating kahoy na kinabit nung kanay may dugtungan yung pinakang daydayan natin na kinabit. Madalang mga idol ang mahabang kahoy dito sa amin. Kaya ang ginagawa ko, dugtungan na lang sa gitna. Yan, ganito lang mga idol ang pagdudugtong doon sa mga nagtatanong sa ating mga followers kung paano daw magdugtong. Ito mga idol, panoorin nyo po at tapusin para makikuha kayo ng idea sa pagdudugtong dito sa ganitong batsula. Yan, ito muna mga idol ating idudugtong batsula sa bandang huli. Ito ang ating babawasan. Itong nasa bandang ibabaw. Yan. Tabasan mo natin. Gulok lang mga idol ang ating ginagamit na ng pagtatabas. Medyo matagal pagkalagari. Yan. Saka natin piplinirin pagka labrahan na natin ng gulok. Napakatibay na din naman mga idol ang ganitong dugtong. Walang bumibitaw sa ganitong dugtong. Yan, okay na mga idol, nabawasan na natin na rin ating bandang huli ng kahoy. Yun namang una natin kinabit. Yan ang ating babawasan. Medyo pahiris din mga idol ang bawas dito sa bandang dulo sa pinapait natin. Medyo mababa lang ang kaltas, pero dito sa bandang dulo baliktaran ang tayo. Yan, okay na mga idol, na isigo na natin. Ating epoxy na, ipipirmi na natin. Umpisa na natin doon sa kabila, doon sa una nating sinigo. Dinugtong na daydayan. Yan, yung una nating epoxyhan. Hindi na natin videohan nung ating kinakaltasan yung kabila na yan. Ito na lang kabila ang ating pinakita pagdudugtong. Parehas natin lagyan ng epoxy mga idol, yung una natin kinabit saka itong ating idudugtong na bandang hulihang kahoy, parehas may epoxy. Saka itong mga ligason, mga mitya, lagyan na rin natin ng epoxy. Ayan, okay na. Salpak na natin itong daydayan dito sa kabila. Madali lang naman mga idol itong ganitong klaseng pagdudugtong.
Dito naman tayo sa, sa kabila naman. Ating puksihan na rin. Yan, okay na. Kasalpak na nito. Ating papakuha na lang. Pitan muna natin mga idol ang clam para makasigurado tayo talagang lapat na lapat bago natin pakuan. Kailangan talaga i-press na mapipress natin ang ayos yung epoxy para maging solid yung pagkadugtong. Yan, hanggang dito lang mga idol itong video ito at maraming salamat sa inyong panonood. Wag po sanang kalimutang mag-like at mag-comment. Pakishare din po itong video ito. Yan, thank you so much po sa inyo lahat at God bless po.